Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Napag-usapan po natin kahapon yung tungkol sa supplement, okay, na para sa akin po, wala naman po masama. Okay, pero pag medyo gipit na po kayo sa budget, in-advise ko po kayo na yung konting pera po ninyo, ilagay po ninyo sa yung mga pagkain, yung totoong pagkain na, yung talagang food hindi yung supplement na may sustansya. Ano pala yung mga pagkain na may sustansya? Simple lang po. Common sense. Wala ito sa libro. Common sense lang. Kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa mga tao, para sa atin, yun po ang talagang may sustansya. Otherwise, bakit maglikha ang Panginoon ng tao kung pabayaan lang niya mga tao na mamamatay na walang sustansya? Therefore, dahil po sa matalino ang ating Panginoon, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, sinabayan po niya yung totoong pagkain para mananatiling malusog po tayo at syempre mabubuhay po tayo ng medyo ng mahabang panahon. Ano pala yun? Kung ano yung nakikita po natin. Yung prutas, ayan, nandyan yung vitamins A, C, E. No? Nandyan. Yung gulay, nasa lupa, nakikita po natin yan. Yung manok at saka yung isda. Yun po ang mga may protina, yung manok at saka isda. At dagdagan pa ng itlog galing sa mga manok. Sinabi ko po kapon, no? Okay? Na talagang pinaka-the best ang protina, ang egg white. Basta huwag i-prito or fried egg or sunny side up. Huwag i-scramble. Ang the best preparation pa rin ay yung nilaga. Hard-boiled egg. Huwag malasado. Kasi ang absorption ng protina, pag malasado ang pagluluto sa itlog ay hindi maganda. Pinakamaganda ang absorption pag hard-boiled. Talagang nilaga ng maayos, no? Ayun. Kung may asawa po kayo, ay syempre, iba na naman yung itlog ng asawa, di ba? Okay. Anyway. So, yun po ang bibilin ninyo. At syempre, bigas. Okay? Pag marami po kayong pera, ay nasa inyo na yan kung bibili pa kayo ng supplement o hindi. Okay? Nasa inyo na yan kung maniwala po kayo sa advertisement nila. Palagi naman na pagkatapos ng mga testimonya, mga doktor pa rin nagtetestimonya o yung mga artista, no? Napakaganda naman English nila at pag nag-advertise sila sangkatutak na sakit, no? Ang binabanggit nila as if effective yung supplement nila sa mga sakit nila. Yun po ang hindi tama. Okay? Kasi the public will be misled na, pwede pala itong supplement sa diabetes kasi binanggit ng endorser At habang in-advertise, binabanggit rin mga organs, liver, kidney, syempre, narinig mga tao, pwede pala sa kidney yan. So, pero pagkatapos ng advertisement, ano palang narinig ninyo? Pagkatapos ng advertisement ng mga supplement, ang narinig po ninyo ay no approved therapeutic value. Ibig sabihin, walang halaga sa mga sakit. Okay? Bakit mas mahal? Syempre, in-advertise nila Pinatong na nila yung presyo, or rather, pinatong nila sa presyo ng bawat capsule ng supplement yung binayad nila sa advertisement sa radyo at saka sa television. Bukod sa, syempre, pa-distribute nila sa distributor nila, di patungan. Yung mga distributor naman, may mga ahente, di patungan. Okay? Syempre, pagbenta sa outlet,
nagbabayad itong mga outlets sa mga empleyado, di patungan, pagdating sa inyo, naging 20, 25 isa. Buti na lang. Buti, mas mabuti po, bumili na lang kayo ng yung nilikha ng Panginoon. Walang iba, kundi itlog, manok, isda, paminsan-minsan baboy o baka, gulay, prutas. At ang tubig, libre naman po yan, kadalasan. Hindi na pala libre masyado. Okay? Nawasa, may bayad pala, no? Sorry. Pero times 10 ang mahal ang mga matatamis na mga inumin. Like juice, soft drinks, nakakasama po yan nakaka-UTI, tonsillitis, diabetes. Kaya yung nilikha ng Panginoon, ang inumin po ninyo. Walang iba, kundi yung tubig lamang. Okay? Ang dami mga advertisements ngayon, hindi po tama para sa akin, Kasi, para bang, siyempre, pagdating sa mga nakikinig or nanonood sa mga advertisement, akala nila pwede. Okay? At siyempre, yung ibang advertisement, narinig po natin sa radyo, sinisira pa nila yung mga tabletas ni reseta ng doktor. At nakakasira po daw sa kidneys. Katulad ng yung nag-advertise ng yung pang-apply sa mga rayuma. Sinasabi pa nila, huwag kayong uminom ng yung mga gamot sa rayuma kasi nakakasira sa kidneys. Ito lang i-apply ninyo. Ano palang effect ng application? Hindi naman pumapasok sa loob ng joints na namamaga. Kaya po, walang effect po yan sa pamamaga sa loob ng joint na mananatili na dyan kahit wala na po kayong nararamdaman yung init o kaya yung lamig dahil po sa in-apply ninyo na painkiller. Kaya po, pwede kayo mag-apply, wala namang masama, no? Kasi wala talaga side effect kasi on top of the skin lang naman yan. Pero wag naman kayo mag-advertise, to the point na sinisira ninyo yung totoong gamot na nagpapawala ng pamamaga ng rayuma para lang mabenta yung painkiller ninyo na in-apply po sa balat. Bakit effective yan? Hindi ko naman sisirain yung painkiller na in-apply sa balat kasi effective pero temporary lamang. Bakit? Kasi pag nag-apply po kayo ng painkiller, nararamdaman mo yung init, di ba? At later on, medyo malamig, di ba? So by that alone, wala niya yung nararamdaman ninyo ng sakit sa loob ng joint. Kasi yung sensation ng init sa umpisa, later on, okay, yung sensation ng lamig will compete with the pain sensation at the level of the brain such that yung perception ng pain mabawasan kasi nararanasan or nararamdaman po ninyo yung sensation ng init ng painkiller o kaya yung lamig ng painkiller. Maraming salamat po sa inyong lahat.